Gagawin natin ay mag-harvest tayo ng kakao. So marami kasi nagtatanong sa atin doon sa ating mobile coffee shop na bakit ang tagal gumawa ng chocolate? Bakit ang tagal nung ano nyo magkaroon ulit ng chocolate drink? Kasi ganito yan. Matagal kasi ang proseso ng ating paggawa ng tableya. Tapos kahit meron kaming 200 plus dito na kakao, lahat yun hindi pa nabunga. So basically ang unang step sa paggawa ng chocolate drink natin ay yung pag-harvest. So ilang araw nga ba yun? Usually kukonsumo tayo ng almost 1 month sa pagpoproseso, or depende yun kung may available na hinog. So ngayon dito mamimili muna tayo. So hindi lahat yan, di ba? Ilan-ilan lang. Mamimitas tayo, yung unang step sa paggawa ng chocolate. Tapos yung pangalawa, fermentation. So hanggang doon lang muna yung video na yun, hanggang fermentation, kasi 7 days yun bago natin i-dry. So kasi hindi na uso yung dati, laging kinukwento sa akin ng mga matatanda, yung buto niyan sinusupsop tapos tsaka i-dry. So hindi na yun yung bagong pamamaraan, no? Kukolektahin natin lahat nung buto niyan, tapos ilalagay sa isang fermentation box. So sa puno na to, mga 4 na piraso lang nakuha natin. So lipat na tayo ng ibang puno. So kung makikita nyo, itong puno na to ay matataas yung bunga dahil isa ito sa mga mother natin. So ngayon, meron tayong gamit dito na telescopic na pangsungkit. So meron ito sa Shopee. Ang pinakamahaba na ito ay 6 meters. So ito yung kinuha natin, 6 meters. Pero hindi ko siya sinasagad sa 6 meters kasi medyo hindi siya stable. Hindi ko pa talaga nagagamit yung yung pinaka max length nito. So ito, marami palang attachment to. Kung ito ay yung inilagay ko ngayon muna dito ay yung ating panungkit. So ito yung sobrang talas niyan. Tapos i-customize ko pa rin to. Gagawin ko ng talas pa dito sa ibabaw to para mas madaling manungkit ng kakao. Para pwedeng patulak, pwede ring pahatak. So halika, testing na natin. So sa puno na to, ito lang yung nakuha natin, no? Lipat ulit tayo. Meron pa doon. So itong gagawin natin, lilipat na natin siya dito sa ating fermentation box. So yung dati, sinusupsup isa-isa, di ba? Dami niyan kung susupsupin mo. So hindi na uso yun. Yung bagong pamamaraan ngayon ay kailangan i-ferment siya kasi yun yung nagbibigay ng flavor dun sa ating kakao. Yung fermentation niya. So gumamit tayo ng dahon ng saging kasi gusto kong makuha yung natural yeast ng dahon ng saging. So dun mag-start yung fermentation niyan. Tsaka syempre yung sugar na rin nung galing dito.
ito na yung ating pineperment. So pinasok ko siya sa loob ng ating dryer para ma-retain niya yung init, para maganda yung fermentation. Kasi kailangan pag nagpe-ferment ka, ma-retain niya yung heat na 32 degree pataas, ano, para maganda yung fermentation niya. Bababa muna natin to. So after 7 days, dun pa lang natin yan pwedeng i-dry. Una, i-wash natin para mas hindi siya amagin. So every 3 days i-mix ko yan. So para maganda yung kanya, equal yung kanyang fermentation. So subaybayan niyo pa yung ating journey sa paggawa ng chocolate. So like and subscribe. Thank you.